Alright, what's up mga Kanoypi? Here's your boy, Forex Noypi. So, mga Kanoypi, ngayong July 8. Okay, tandaan nyo, markahan nyo. Ngayong July 8, makikita nyo dito sa ating Forex Factory. Sud natin. Ayan, hindi yan. Hindi yan, taas pa bra. Ayan, July 8. FOMC meeting minutes. Isang napakahalagang event na i-release is yung FOMC meeting minutes, mga Kanoypi. Kasi maraming traders ang nag-iisip, hindi ba lumabas ng interest rate decision? Bakit importante pa rin ang minutes? Okay, ang sagot dyan, mga Kanoypi, ay sobrang importante pa rin. In fact, maraming beses na ang pinakamalaking galaw ng US dollar, gold at stock market ay nanggagaling hindi sa interest rate decision kundi sa mga detalye na makikita natin sa minutes. Okay? So sa video ito, pag-uusapan natin ano ba talaga ang FOMC minutes, bakit ito mahalaga, at anong hinahanap ng institutional traders, ano ang possible scenarios, at anong pwedeng mangyari sa dollar at gold. At ang pinaka-importante, ano ang tamang reaksyon bilang isang trader. Okay? Kung gusto mong maintindihan ng market, hindi lang sa technical analysis, kundi pati sa macro fundamentals, make sure tapusin mo itong video na to. Alright? For now, intro muna tayo, brother. Alright, what's up mga Kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. So, pag-usapan muna natin mga Kanoypi, ano ba ang FOMC minutes? Unahin muna natin yan, okay? Kasi ang FOMC minutes ay hindi bagong interest rate announcement, okay? Ito ay parang transcript na naging usapan ng Federal Reserve officials noong huling meeting. Okay? Imagine mo, nasa board meeting ka ng isang malaking kumpanya. Alam mo na ang final decision. Pero gusto mong malaman, may nag-disagree ba? Meron bang nag-warning? May concern ba sila sa ekonomiya? Confident ba sila? Yan mismo ang laman ng minutes. Dito natin makikita ang tunay na sentimiento ng Federal Reserve. Okay? At minsan, mas honest pa sila dito kaysa sa press conference. Kaya gustong-gusto ko tong basahin eh. 'Di ba? Gustong-gusto rin itong basahin ng mga hedge funds, investment banks at institutional traders, okay? Bakit ba importanteng basahin ng minutes, okay? Ang market hindi gumagalaw dahil sa present. Okay? Mga scalper lang yata nagawa nun. Joke lang. Gumagalaw ito dahil sa expectations, okay? Ang tanong dyan lagi ay, ano ang sinusunod or ang susunod na gagawin ng Federal Reserve? Okay? Kapag nabasa ng market na maraming Federal Reserve members ang concern pa rin sa inflation, ibig sabihin, pwede pa silang maging hawkish. Okay? Kapag naman nakita ng market na mas marami ng worry tungkol sa economic slowdown, possible na mas malapit na silang mag-cut ng rates. Okay? Hindi importante kung ano ang nangyari last meeting. Ang importante ay ano ang iniisip nila para sa susunod. Okay? Kaya minsan, kahit walang bagong rate decision, malakas pa rin ang galaw ng market. That's the reason why. Okay? Ngayon, ano bang hinahanap ng market? Pag-usapan natin yan mga Kanoypi kasi ngayong release, ito ang mga keywords na hinahanap ng institutional traders. Okay? Number 1, inflation. Yan pa rin ang number 1. Numero 1 pa rin yan. Kapag sinabi nilang inflation remains elevated or
inflation risks persist. Ibig sabihin, hindi pa sila kampante. Okay? Mas tumitibay ang posibilidad na manatiling mataas ang interest rates. Bullish yan para sa dollar or sa DXY at bearish naman ang impact niyan sa gold. Okay? Hindi kadalasan but most of the time. Alright? Ngayon, pag-usapan natin yung pangalawa which is the labor market. Remember, dalawa ang mandato ng Federal Reserve. Okay? Kung sinabi nilang employment remains strong, consumer spending remains resilient, ibig sabihin nito, hindi sila nagmamadaling mag-rate cut. Again, supportive ito sa dollar. Okay? Pangatlo, pag pinag-usapan ng economic slowdown, ito ang gustong makita ng gold traders. Kapag sinabi nilang economic growth is slowing, business investment is weakening, o kaya consumer demand is softening, mas malaki ang chance ng future rate cuts. Mas magiging bearish ang dollar at mas bullish ang gold. Okay? So, pang-apat mga kanoypi, risks. Ito ang madalas nakakaligtaan. Hindi lang inflation ang tinitingnan ng Fed. Kasama rin dito ang financial stability, credit markets, employment, business confidence, consumer confidence, pati housing at saka manufacturing, kanoypi. Lahat yan tinitingnan nila. Kapag nakita nilang lumalaki ang downside ng risk, nagiging mas dovish ang Fed. Okay? So, ano-ano ba ang mga possible market reactions, mga kanoypi? Ngayon, pag-usapan natin kung ano-ano ba yung iba't ibang scenario na pwedeng mangyari. Okay, scenario number 1. Kapag yung overall FOMC meeting minutes ay more hawkish than expected, meaning mas concerned sila sa inflation. Okay? Hindi sila nagmamadaling mag-cut. Yan yun. Ano ang possible reaction? The dollar rallies to the upside. Treasury yields, it moves higher. Gold, it falls. Stock market, maaaring mag-pull back. Okay? Ito ang scenario na madalas mangyari kapag confident ang Federal Reserve sa ekonomiya. Okay? Kabaliktaran naman nun, scenario number 2. The minutes are more dovish. Okay? Meaning, mas worried sila sa slowing economy at mas open sila sa future rate cuts. Okay? Anong magiging reaction niyan? Siyempre, kabaliktaran ng unang sinabi ko, the dollar will drop, it will weaken, the gold will rally. Okay, stock market, maaaring tumaas yung S&P 500, okay, US 30, bond yields, bababa yan. Okay? So, may scenario number 3 pa tayo. Huwag ka munang aalis. Pag sinabi ng minutes, when they say almost nothing new, okay, talagang wala lang, parang neutral lang sila. Ito ang madalas mangyari. At kapag walang bagong information, makikita mo minsan big spike and then reversal. Bakit? Kasi maraming traders ang umaasa ng malaking surprise. Tapos kapag wala, nagte-take profit sila. Ganun ang nangyayari. Kadalasan hindi palagi. Okay? So, ano ang hindi dapat gawin? Pag-usapan natin to. Ano ba yung hindi mo dapat gawin bilang isang trader? Okay? Kasi ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga retail traders. Number 1, nag-e-entry agad sila sa unang candle. Remember, ang unang reaction ng market, hindi palaging final reaction. Okay? Minsan, algorithm lang ang gumagalaw. After several minutes, saka palang nagbabasa ang institutions.
At doon nagsisimula ang tunay na direksyon kasi nandiyan ang pera eh, 'di ba? Number 2, huwag kang magte-trade dahil lang may malaking candle na lumabas. Okay? Volatility does not always equal opportunity. Okay? Sometimes volatility means uncertainty. Kaya mag-iingat tayo mga kanoypi, hindi palaging technical ang labanan. Look at fundamentals. Look at the context. Look at the narrative. Okay? Number 3, wag mong huhulaan ang market. Okay? Hindi yan ang trabaho mo. Trader ka, hindi ka manghuhula. Hayaan mong sabihin ng market kung anong gusto niyang gawin. Confirmation first, trade second. Okay? So, yun ang hindi mo dapat gawin. Okay? Ngayon, ano ang gagawin ko bilang trader? Alright? Personally, hindi ako interesado sa unang spike. Mas interesado ako sa reaction after the reaction. Okay? Tinitingnan ko ang DXY or ang dollar index. Titingnan ko ang US Treasury yield. Okay? Titingnan ko ang gold. Titingnan ko ang S&P 500, Nasdaq. Kung pare-parehas silang nagbibigay ng parehas na signal, mas mataas ang confidence ko kung saan ang direksyon. Kapag magulo ang correlation, hindi muna ako pupasok. Hihintayin ko. Remember, hindi mo kailangan mauna. Hindi naman karera to eh. Kailangan mo maging tama. Okay? So, sa July 8, mga kanoypi, tandaan mo to. Okay? Tandaan mo to. Hindi ang minutes ang importante. Ang importante ay papaano ito ini-interpret ng market. Hindi lahat ng hawkish words ay bullish. Hindi lahat ng dovish words ay bearish. Importante ang comparison sa expectation. At bilang trader mga kanoypi, ang trabaho natin ay hindi manghula. Hindi tayo manghuhula, trader tayo. Ang trabaho natin ay mag-react sa confirmation. Okay? Ngayon, mga kanoypi, kung nagugustuhan mo ang pinapanood mo sa channel na to, please show me some love. Pakita mo na may natutunan ka, nakakatulong sa'yo to. Kung hindi naman, mag-comment ka na lang na hindi nakakatulong. Nakakatulong pa din naman yan. Okay? Kasi sa araw-araw na release, maglalabas din naman ako ng real-time analysis para makita natin kung ano talagang gustong sabihin ng Federal Reserve. So, abangan natin yan sa July 8. After the meeting minutes is released, I will post another content to show what the market interpretation is. Okay? Until next time mga kanoypi, trade safe, manage your risk, and remember, it is not about predicting the market. It's about positioning yourself when the probabilities are finally in your favor. Alright?